Sabay-sabay po nating basahin ang aklat ng Judas, chapter 1, verses 1 to 25. Mula kay Judas, alipin ni Jesucristo at kapatid ni Santiago, para sa mga tinawag ng Diyos, mga namumuhay sa pag-ibig ng Diyos Ama at sa pag-iingat ni Jesucristo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala, kapayapaan at pag-ibig. Mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo ay ang tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Ngunit nakita kong ang kailangang isulat sa inyo ay isang panawagan na inyong panindigan ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal, sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Pinabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katwiran ng kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon. Noon pa mang una, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Kahit na alam na ninyo ang lahat ng ito, nais ko pa rin ipaalala sa inyo na matapos iligtas ng Panginoon ang bansang Israel sa lupain ng Ehipto, pinuksa niya ang mga taong hindi nananalig sa Kanya. Alalahanin din ninyo ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan, sa halip ay iniwan ang kanilang tahanan. Kaya't sila'y ginapos ng Diyos ng di mapapatid na tanikala at ibinalanggo sa pusod ng kadiliman hanggang sa sila'y hatulan sa dakilang araw ng paghuhukom. Alalahanin din ninyo na ang Sodoma at Gomora at mga karatig lungsod ay nalulong sa kahalayan at di karaniwang pagnanasa ng laman, kaya't sila'y pinarusahan sa apoy na di namamatay bilang babala sa lahat. Ganyan din ang mga taong ito dahil sa kanilang mga pangitain ay dinudungisan nila ang kanilang sariling katawan, hinahamak nila ang kapangyarihan ng Diyos at nilalait ang mariringal na anghel. Kahit si Miguel na pinuno ng mga anghel nang makipagtalo siya sa Diablo tungkol sa bangkay ni Moises ay hindi nangahas gumamit ng paglapastangan. Ang tanging sinabi niya ay parusahan ka nawa ng Panginoon, ngunit nilalapastangan ng mga taong ito ang anumang di nila nauunawaan. Sila ay tulad ng mga hayop na ang sinusunod lamang ay ang kanilang damdamin na siya namang magpapahamak sa kanila. Kaawa-awa sila, kakilakilabot ang sasapitin nila sapagkat sumunod sila sa halimbawa ni Cain. Tulad ni Balaam, hindi sila nagkatubaling gumawa ng kamalian dahil lamang sa salapi. Naghimagsik sila tulad ni Korah, kaya't sila'y namatay din katulad niya. Napakalaking kahihiyan at kasiraang puri ang sila'y makasama ninyo sa mga salo-salong pang magkakapatid. Wala silang iniintindi kundi ang kanilang sarili. Para silang mga ulap na tinatangay ng hangin ngunit di nagdadala ng ulan. Mga punong kahoy na binunot na pati ugat at talagang patay na dahil hindi namumunga kahit sa kapanahunan. Sila'y mga alon sa dagat na ang bula ay ang kanilang mga gawaing kahiyahiya, mga ligaw na bituin na nakalaan sa kadilimang magpakailanman. Tungkol din sa kanila ang pahayag ni Enoch na kabilang sa ikapitong salinlahi mula kay Adan. Sinabi niya, tingnan ninyo, dumarating na ang Panginoon kasama ang kanyang libo-libong mga anghel upang hatulan silang lahat. Paparusahan niya ang lahat ng ayaw kumilala sa Diyos dahil sa kanilang mga kasamaan at paglapastangan sa Diyos. Ang mga taong ito ay walang kasiyahan, mapamintas, alipin ng kanilang masasamang nasa, mga mayayabang at sanay na sanay manloko para makuha ang gusto nila. Mga minamahal, alalahanin ninyo ang sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Noon pa'y sinasabi na nila sa inyo, sa huling panahon may lilitaw na mga taong mapanlait at alipin ng masasamang nasa ng laman. Ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga taong alipin ng kanilang masasamang nasa at hindi pinapanahanan ng espiritu. Ngunit magpakatatag kayo mga minamahal sa inyong napakabanal na pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo na magkakalob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan, agawin ninyo ang mga hahatulan sa apoy ng paghuhukom. Ang iba nama'y kaawaan ninyo ng may halong pag-iingat, kasuklaman ninyo kahit ang mga damit nilang nadumihan dahil sa kahalayan. Sa kanya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa kanyang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.